o may bago na naman siyang palusot. No, nung una sabi niya wala daw jurisdiction sa kanya bilang kongresista ang ICI. Ah, Totoo yun, wala naman talagang jurisdiction ang ICI kahit sino man in terms of compelling anyone. No? Hindi lang kongresista, kahit ordinaryong mamamayan, walang kapangyarihan ng ICI na pilitin kang humarap dito. Wala nga siyang contempt powers, di ba? Kaya imbitasyon naman yun. No? Hindi naman yun summon sa kanya. Pero ngayon, sabi ko nga, may bagong palusot siya. Sabi niya, hindi siya pumunta dahil trap lang daw ito. Ipupolitika lang siya dyan. No? Well, hindi naman siya kapatid niya. Hindi naman siya presidentiable. So, hindi ito sa pinupolitika siya. Kung hindi pondo sa distrito niya ang kine-question dito. May mga posibleng anomalya sa paggamit ng pondo sa kanyang distrito. No, sino ang responsable rito? Siya bilang kinatawan ng distrito. Ang pangunahing kailangang magpaliwanag. No, kung meron nga bang anomalya o wala. No? So ito ang iniiwasan niya. No? So again, muli ang hamon natin kay Representative Duterte, merong mga malinaw na ah, problema no sa at least 4.4 billion pesos worth of flood control projects sa kanyang distrito. Merong 10 doon na proyekto 2010 pa, sorry, 2020 pa inaward, hanggang ngayon incomplete or ongoing pa rin. Kailangan ng paliwanag yan. Bakit tinatakasan niya ang responsibilidad na magpaliwanag rito? So nananatili po ang hamon natin na dapat tungkulin ng lahat ng mga kinatawan na magpaliwanag sa publiko hinggil sa kung paano ginastos ang pondo, lalo na yung mga district representatives.